Halina't samahan niyo akong kumulay at makinig sa kwentong pamagat ay si Alingay, si Bantog at ang kakaibang hapon. Sa isang tahimik na nayon sa gitna ng palayan at bundok, nakatira si Alingay, isang masiglang batang babae na mahilig sa kalikasan at mga hayop. Siya ay 8 taong gulang pa lamang ngunit kilala na sa kanyang baryo bilang kaibigan ng mga hayop. Mahilig siyang sumakay sa kanilang alagang kalabaw na si Bantog, na tila isa sa patandang tagapangalaga at kabarkada niya sa kanyang araw-araw na paglalakbay. Tuwing hapon, pagkatapos ng mga gawaing bahay at kaunting tulong sa bukid, sumasakay si Alingay kay Bantog upang maglipot sa paligid. Minsan ay dinadala niya ang kanyang basket ng pagkain. Minsan naman ay dala lamang niya ang kanyang pagkausisa at pagmamahal sa paligid. Mahangin sa palayan at masarap pakinggan ang sabayang huni ng mga kuliglig at pagaspas ng palay sa hangin. Isang araw, habang naglalakad-lakad sila sa pilapil, pansin ni Alingay ang isang munting tunog na mahina at paulit-ulit. Meow! Meow! Napakunod ang noo ni Alingay. Ayun, Bantog! Tanong niya habang kinakausap ang kalabaw na wari nakikinig rin. Huminto si Bantog at iginalaw ang kanyang tainga papunta sa direksyon ng mga damuhan. Dahan-dahan bumaba si Alingay at inusisa ang pinanggagalingan ng tunog. Sa ilalim ng damuhan, sa tabi ng pilapil, may nakita siyang maliit na kuting. Nagniningni at tila pagod na pagod. Marumi ito, basa ang paa at may kaunting galaw sa tagiliran. Ay, kawawa naman, bulong ni Alingay. Lumod siya at parang kinuha ang kuting. Wala kang kasama? Ang kuting ay tila humupang kaba nang maramdaman ang init ng palad ng bata. Yumakap ito sa kanya at humimlay ng kanyang kandungan. Hindi nagdadalawang isip si Alingay, agad niyang inalagay ang kuting sa kanyang tapat at umakyat muli kay Bantog. Tara na, Bantog, pauwi tayo. May bagong kaibigan tayo ngayon. Habang bumabaybay sila sa palayan pauwi, tinakpan ni Alingay ang kuting ng kanyang panyo upang hindi lamigin. Wari tahimik ang lahat at para bang alam ng kalikasan na isang bagong kwento ang nagsisimula. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng kanyang lola Sinta. Ang tagapag-alaga niya mula maaga pa siyang naulila sa mga magulang. Nakita ni Lola ang kuting at agad na umiling. Ay naku, may bago na naman inuwi si Alingay. Ngunit nang makita niyang maamo at payapa ang kuting sa kandungan ng apo, ngumiti na rin siya. Kung aalagaan mo yan ng maayos, sige! Agad na pinaliguan ni Alingay ang kuting, nilinis ang mga galos nito at binigyan ng tinapay at gatas. Napangiti siya nang makitang masigla at ito'y umagalaw. Pangalanan kitang Muning! Bagay sa iyan! Mula noon naging parte na ng pamilya si Muning. Umupo ito tuwing maaga sa bintana habang kumakain si Alingay. Tuwing hapon sumasama ito sa kanilang paglalakbay. Nakadungaw mula sa baywang ni Alingay habang siya ay sakay kay Bantog. Hindi nagtagal, naging bantog sa buong baryo si Alingay bilang ang batang may alagang kalabaw at puting. Ngunit higit pa roon, siya ang batang marunong tumingin at pagmahal sa nilalang kaano man ito kaliit o kahina, at sa tuwing sinisilip ang araw, lapit hapon, makikita sila sa gitnang palayan. Isang batang babae, isang maamong kalabo at isang masayahing kuting. Tatlong magkakaibigan nilalang sa pagbuklod at kabutihan at malasakit. Wakas. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggat sa uuliting pagkulay.